And so for today's video, magbibideo na ako ng mga makabuluhan guys, makakatulong sa mamamayang Pilipino. Okay, so follow for more. Bye! So for today's video, may maging makasaysayan tayo ngayon, okay? So yan, so dahil maraming nang nagtanong before dun sa video na in-upload ko regarding mayor's permit. So now, gusto ko ay turuan kung paano mag-apply sa BIR. Okay? Kung paano ba tayo magkakaroon nito. Like yan. Yung laki kasi nito. Kailangan kasi inaano to eh. Wait lang nga yan. Okay? Certificate of Registration from BIR or yun yung 2303 guys. So, paano nga ba? First step. Ayan, so isa-isahin na natin guys kung paano kayo magkakaroon ng BIR registration or yung Certificate of Registration for sole proprietor. So yung business namin is sole proprietor, ibig sabihin no, na nagmamay-ari no, na isang individual, hindi siya company owned or ano, kasi pag company owned, iba pa yung process nila. So ang ituturo ko sa inyo is yung, kung ano yung sa amin, okay? So ganito. Yung first step natin para makakuha tayo ng BIR or nung Certificate of Registration, una dapat meron kayong DTI or yung galing yon sa Department of Trade and Industry. So yun guys, yun yung pangalan ng business nyo, doon naka-indicate kung saan to located and all. Okay? And then next naman natin nun, after nyo mag-DTI, kailangan yung kumuha ng barangay permit. Barangay permit usually, syempre, ini-issue po yun ng barangay. So yun, magtanong lang kayo and then itanong nyo lang yung mga requirements nyo for barangay permit. Pero mostly, kapag barangay permit ang kukunin nyo is hanapan pa rin kayo ng DTI. And then after nun, after nyo mag-barangay permit, so may barangay permit na kayo, meron na kayong DTI, next naman natin is yung mayor's permit. Or kung meron pang ibang other na hinahanap sa inyo, is tanungin nyo lang dun sa munisipyo nyo or dun sa city nyo, sa mayor's office. Okay, usually kapag mayor's permit, ang ano nyan is BPLO. Okay, so doon lang kayo pupunta, itanong nyo lang yung requirements kung ano yung mga kailangan nyo. But usually, DTI, barangay permit, and kailangan po ng COL pala. Certificate of, ano ba yun? Certificate of, hindi naman certificate. Kailangan nyo lang ng contract of lease. COL or the contract of lease. Yung contract of lease, kinukuha lang yun. Halimbawa, ako katulad ko, kami po is tenant kami ng something na ganyan. Halimbawa, nagre-rent ka. So, kung nagre-rent ka or nagre-rent kayo, kailangan yung mag-apply or humingi sa kanila ng notarized contract of lease. Yun yung nakalagay kung magkano yung binabayaran nyo na renta. Yun, kasama kasi yun sa i-compute nyo. And then, kung kompleto na yun, pati yung mga sedula nyo, yan. Yung sedula naman kasi makukuha rin yan dun sa mayor's office. Ayan. And then, kung tapos na kayo dun sa lahat ng yon at nakapag-mayor's permit na kayo, so, before kasi, yung parang before 2010 yata yun guys. Before 2010 is, ang kailangan ay, nauuna yung BIR bago yung mayor's permit. Pero ngayon, inuuna muna yung mayor's permit. And guys, kailangan i-mind nyo kung kailan kayo nag-apply ng DTI. Like, halimbawa, nag-apply kayo ng DTI is, like yung sa amin, November 18. Kasi yung branch namin, pinalitan namin, ginawa namin city. So, November 18, after 1 month na hindi pa kayo nag-apply ng BIR, magkakaroon na kayo ng penalty. So, ayun, kailangan November 18 hanggang December 18, dapat nakapag-apply na kayo or meron na kayo Certificate of Registration. Yung Certificate of Registration naman guys is madali lang siya hanapin or madali lang siya kuhain. Okay, punta lang kayo sa kung saan nakalocate yung yung store nyo or yung business nyo. Like for us, nakalocate yung sa amin, yung pinakabago namin na inayos is sa may Laguna. So, doon ka pupunta sa City of Calamba. Yun. Okay? City of Calamba. Okay, yun. Basta doon sa Calamba kami pumunta para mag-ano nga ng mayor's permit. Kasi nga doon yung nasasakupan niya or basta doon siya guys. So, kung saan doon kayo mag-a-apply. And then, after noon, ano pa ba ginawa namin? Afternoon guys, kasi madali lang naman. One day actually kaya nyo na i-process yung BIR. Basta wala masyadong pila, ganyan. So, ayun, magpipill up lang kayo ng 1901. 1901. Okay? So, 1901, ipapakita ko na lang dito or i-flash ko na lang kung ano yung tsura ng 1901. Pero, madali lang siya, guys.
Okay, and then after nyo mag 1901, magbabayad kayo dyan ng mga document stamp. Yung document stamp dun sa may Kalamba is parang 60 pesos isa. So, kung ilan yung kailangan na sasabihin sa inyo, yun lang yung babayaran nyo. And then, dahil nga nagre-rent kami, pinagbayad din nila ako ng, ano ba yun, Form 2000 ba yun? Guys, ito yung mga binayad namin. Ito, nagbayad kami ng monthly documentary stamp, tax declaration return. I don't know kung ba't kami may ganito, but actually, ito yun. Yung BIR Form 2000. So, ito yung Form 2000. Ayan siya. So, nagbayad kami sa kanila ng 3,353. And then, sa doc stamp is 60 pesos, 60 pesos. And then, yung pinaka first, yung registration, yung 0605. Yung 0605, yearly yun guys, ayun. Yearly mo siya, kailangan bayaran. Yun yung registration. Yun yung yearly registration or annual registration. So, ayun, yan. Nagbayad na rin kami, no? Nasa na ba yun? Tapos, magbibigay naman sila ng resibo doon. Pwede mo na doon bayaran or pwede ka naman mag-Gcash. Pero, depende yan sa BIR, ano yan, sa RDO. So, ayun, doon naman, pwede nang doon magbayad. So, pag Laguna or Cainta, ay Kalamba, is RDO 56 sila. Ayan, no? Central Laguna Revenue of ano. So, yan, magbibigay naman sila ng ganyan, guys. Ayan, yan yung BIR Kemi nila. So, ito, hindi ko matandaan kung nagbayad na kami neto sa Cainta. So, ayun lang guys. So, yun muna yung process natin for BIR registration. So, madali lang naman siya in fairness. Kailangan mo lang kumpletuhin talaga yung mga requirements nila. Unang-una, bago kayo pumunta, itanong nyo na kagad, oy, bago kayo pumunta, pwede rin mag-search na muna kayo ahead of time na, ano ba, search nyo kung ano ba yung mga kailangan dito sa ganyan. Alam mo ba, kasi minsan, depende kasi minsan iba yung requirements dito, iba yung requirements sa bayan-bayan, parang iba-iba, depende dun sa location nyo. So, ayun. And then, after nun guys, halimbawa, di ba, tapos nyo nang magawa at makuha yung pinaka-COR nyo. After nyo makuha yung COR nyo, tsaka na kayo mag-a-apply ng ATP, yun yung authority to print, okay? Authority to print, kailangan nyo na halimbawa, diba, need nyo ng mga resibo or kung kailangan nyo ba magko-computer kayo or POS yung gagamitin nyo. So, ayun, pag POS, kailangan, meron ka pang mga ipapasa sa kanila na papel, guys. Okay, hindi ko na masyadong alam yung requirements ngayon, pero yun, kasi kami, nagkukuha kami ng manual and then nagkukuha rin kami for POS. So, para dun sa mga manual, kailangan magpa-print ka muna or kumuha ka muna ng ATP. Pero kung halimbawa, meron kayong, katulad namin, meron kaming main. So, sabi sa amin dun, sa BIR dun, yung sa main, dun ka mag-a-apply. Okay? So, ayun. So, we need to go to the main, kung saan yung address ng main office. And sa amin is Cainta. So, dun kami mag-a-apply. Okay, so that's it, yun na muna. And then, kailangan lang yan. Yung ATP naman, matagal yung ano yan. Matagal yung expiry niya. Like, 5 years yata yung ATP. Okay, wait lang, i-check po. Authority to print yun guys ha, yung ATP. So, ito ay, ATP namin is valid. 5 years. 5 years siya guys yung ATP. Para yun sa mga resibo. And then after nun, pag nakakuha na kayo ng ATP, hihingi na kayo or bibili kayo ng libro. Yun yung libro, yun yung columnar, ledger, ayan. Okay, so ayun muna guys. Yun muna yung maituturo ko sa inyo for now. Pero actually, hindi rin ako masyadong sure. Pero ito yung pinagdaanan namin. Okay, so thank you, bye!